Good afternoon everyone, magandang hapon po sa ating lahat. So welcome na naman sa ating channel, Ang Buhay Ko sa Israel. So right now it's November 5 and nagpapasalamat tayo sa Panginoon for the strength and for the protection. So sa video na ito mga kapatid, ay pag-usapan po natin yung isang video na lagi pong sinesend sa akin, lalo na mga kapatid natin na sabi niya bakit pinagpipray natin yung Israel, but Israel are, the Jewish people are hating Christians. Kasi nga meron silang sinesend sa akin na video na dinuduraan nila yung Christian dito sa Israel. So tignan natin kung totoo ito o hindi. Actually pinost din ito ni Hanani Naftali, isa po siya sa mga vlogger din dito na Israeli. And let's see, kasi lagi nilang sinesend ito sa akin. And bakit we pray, bakit ko daw nagsaside sa Israel, tapos hindi naman nila nirespeto yung Christianity dito sa Israel. Tignan muna natin yung video na ito. Okay, so bago yan mga kapatid, ito po yung video na ito, kung familiar kayo sa Jerusalem, ito po nangyari doon sa Jerusalem, inside the old city of Jerusalem. Pag sabi mo na old city ng Jerusalem, ano na po dyan, marami na pong mga belief dyan sa loob ng old city. Pinaka main na belief dyan, kasi na-divide po sa 4 na quarter, yung old city, ang pinakamalaking quarter na po ng Muslim, and then the Jewish quarter, and then the Armenian, and then the Christian. So, nagmi-mix na dyan. So, dito, makikita natin dyan, yung place na ito ay, ang way na yan na dinadaanan ay tinatawag po na Via Dolorosa or the way of suffering. Alam naman natin na Via Dolorosa, it's very special sa atin ng mga Christians because that is the place where Jesus walked. Tinatawag yan the agony of Jesus, kung saan siya nagbitbit ng cross going to Calvary. So ito mga kapatid yung ibalik natin dito para magkaroon kayo ng idea. Ito po ay loob ng first station ng Via Dolorosa doon po sa Jerusalem. So that is also the place where he was been condemned by Pilate to be put to death, to be crucified. So dyan din yung area kung saan siya nagsimulang magbitbit ng cross. Kaya no wonder, ito mga Christians ito. So I don't know if are Filipino pero parang mga ibang lahi to, but they are Asians. Pilgrims mga kapatid. Kasi pag may mga tourist dito, may mga Christians, ini-imitate nila. Nagkakaroon sila ng parang procession and nagbibitbit sila ng cross bilang remembrance ng ginawa ng Panginoon doon sa cross ng Calvary. So I don't know what month ito na nangyari, but it happened there in Jerusalem. And then yun nga, may nakasalubong sila ng mga Jewish or tinatawag dito ng mga extremist, no, mga extreme or radical na mga Jewish. So nagkasalubong sila sa daan. Sabi ko nga, kasi marami na pong mga iba't ibang belief, paniniwala sa loob po ng old city. So ayan, palabas na po sila dito ng first station ng Via Dolorosa. Alam naman natin sa Christian, sa lalo na sa Catholic, there are 14 station dito po sa Old City or the 14th station of the cross. Ayan, kaya may dala silang mga cross dyan. So ito po mga radical, nagpo-procession din sila. May mga dala silang palm, ano. At kung titingnan natin yung mga bata, dinuduraan talaga sila. Ayan. So they are spitting on the ground and spitting dito sa mga Christian. Ay nakita nyo po mayroon din mga Muslim dyan. So kasi nga ang nakita nyo po may mga sundalo. Ginagano pa ng kamay. Kung titingnan nyo mga kapatid, meron ditong part na talagang paglabas pa lang nila, may mga bata na nagdura sa mga Christians. Totoo ba ito o hindi? Totoo ito mga kapatid. This is really true. Dito sa Israel, meron pong mga tinatawag na radical or extremist Jewish. So, pag sabi mo na radical, extreme yung mga paniniwala nila, yung mga ideology nila. Mga masyado silang sobra. Yung tingin nila sa ibang religion ay iba. Kumbaga, parang sila lang yung tama. Yan yung tinatawag dito sa Israel na radical Jewish or extremist. But they are minorities. Maliit lang sila. Nakadepende kasi yan sa ideology, sa iyong paniniwala. So, dito sa Israel, meron pa mga tinatawag na mga radical na mga tao. Tinignan ko yung meaning ng radical. Sabi dito, it is a group holds extreme belief or follow extreme ideologies related to their religious or political belief. They may believe in the use of violence or force to achieve their goals. So, ayan, may
mga ano sila, may mga belief kasi minsan, and they want to achieve it, na sabihin nila na mali ka, at minsan they are using force and violence. Karahasan mga kapatid. Kaya nga di sa topic natin, ito yung may mga taong may galit sa kanilang puso na hindi makikita talaga yung pagka-Kristiyano or yung paniniwala nila dahil bitterness yung nasa puso nila. Kumbaga yung kawalang respeto yung makikita mo na alam mga bata dyan, tinuturo sa kanila. Sabi niya, these individuals or group are minority among Jewish population and do not represent the belief or values of the majority of Jewish people. So, ang totoo ito mga kapatid, this video is true. Nangyari po ito sa Jerusalem at actually hindi lang naman ito nangyayari, no? May mga places din. Halimbawa kung nakasakay ka sa bus, mayroong mga radical na hindi ka papansinin. Ang tingin sa iyo ng mga na Pilipino ay marumi. 'Di ba? May mga ganun talagang tao na sila yung tama, malinis sila, and hindi mo talaga maiiwasan. Even in other countries, may mga mga Asian, may mga racist, ang tingin sa atin marumi, pulubi, and may mga iba pa nga nagtitingin na parang sa Pilipinas, di nila alam yung Pilipinas, wala dang mall. I mean, ganun yung paningin nila sa atin, mga paniniwala nila na yun kasi yung binigay sa kanila ng kanilang mga leader. Pero sabi dito, no, it is just a minority of people here in Israel kasi majority mga kapatid ng mga tao dito are still loving. Mga marespeto pa rin dito yung mga tao sa Israel. So, hindi mo pwedeng iakusahan yung bansa dahil lang sa mga nangyayari dito. There are specific people and time na may mga ganitong nangyayari. And it happened in every belief natin. Sa Jewish, yan, may mga radical. Sa Christianity, meron din mga radical extremists na ang tingin sa ibang relihiyon ay mali and masama. And meron din mga Muslims na may mga radical na ideology nila na sila lang din yung tama. So every religion, there are people who have like this stand, mga extreme or radical. And minsan ginagawa nila binabastos nila yung kapwa, yung ibang religion dahil akala nila sila lang yung tama mga kapatid. Pero yung nakikita ko dito, these are people who have bitterness on their hearts and instead na pag-ibig yung mangingibabaw ay hate mga kapatid. Kaya nakita nyo, dinuduraan nila yung mga Christians. Naghintay pa nga sila pero ganun yung paningin nila sa atin, no, lalo na sa mga Christians, mga madudumi. Pero mga kapatid, there are some Jewish also who hate these kind of people. Alam nila na hindi ito nagre-represent sa bayan, mga kapatid. You know what, even Hanani Naftali, isa po siya sa mga Jewish vlogger dito, he condemned. Ayaw niya ng ganitong gawain. Sabi niya, I am disgusted. Sabi niya, radical Jews spit as Christian pilgrims in Jerusalem's Lions Gate. I condemn this hateful behavior. So, alam ni Hanani na hindi ito tama. Hindi ito makatarungan and hindi mali ang ginawa nila. Sabi niya, this video has been trending in Palestinian media to show how Israelis treat Christian. And I have to say that these are not the values of most Jews living in Israel. Totoo naman ito mga kapatid. So, marami mga Jewish na sobrang babait, magagalang. And sabi ko nga, Jewish and Muslim here are coexisting and both side ay meron pong mga mababait na majority. Pero syempre, both side meron din mga radical and extreme na talagang sila po yung nagkukos ng gulo. So they do not understand the importance of Judeo-Christian alliance. I ask you to forgive them for they do not know what they are doing. So sabi niya na patawarin nyo na lang sila because hindi nila alam yung ginagawa nila. Because these are people who are being brainwash sila ng mga tao na nagtuturo sa kanila, na yung mga teachers nila, mga rabbi. So, nandun na yung galit sa kanila na ang tingin nila sa ibang tao, sa ibang religion ay mali at hindi tama at mga minsan iba pa yung turing nila sa lalo na dito sa atin ng mga lalo na hindi lang naman yan sa belief, minsan sa ating mukha, di ba? Iba rin yung pananaw nila. So, every countries, every religion and belief have this kind of people. But yan nga, may mga ganyan talaga. So, importante sa puso natin ay andun pa rin yung pag-ibig. We just condone those people who have radical views. And we don't generalize mga kapatid. Lalo na nga yung situation na ito, Israel, I believe, we are praying for Israel because ako naniniwala ako na majority doon sa Israel are people loving, peace people. Christians, meron din nagpipray sa Israel. We are also praying for Muslims because we have friends, Muslim friends na talagang mababait sila and they are peace-loving people and they are not radical. They view Christians as a loving people also and Jewish as a loving people also. And we love them and we are praying for them. So, ito lang yung mga tao talaga na ganito na iba yung pananaw nila as if na sila lang yung tama. Ito yung mga tao na mahirap pakisamahan mga kapatid. And I believe, sabi ko nga, it is on every religion may mga ganitong tao. That's why hindi po natin pwedeng i-generalize na pag may ganyang tao,
madumi na lahat. That's why we need to pray na maliwanagan yung mga ganitong tao in every religion na may mga ganito pa ring pananampalataya or pananaw sa buhay. So this video are true, and sabi nga ni Natalie, I am disgusted. We are din, masakit ito mga kapatid. But still, Israel are still loving people. Jews are loving people, majority. They respect. Christians are loving people. We respect every belief. And there are Muslims who majority are still loving also. Yan lang mga kapatid. I hope we learn from this video. And see you again sa mga susunod natin na video. Don't forget to follow our page. And see you again sa ating mga updates dito po sa ating page. Bye-bye.